Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, ituturo ko paano natin i-VLAN yung ating LPB Piso Wi-Fi 2.0. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa dashboard ng ating LPB 2.0. Ayan, so marami kasi nagre-request na ito kung paano natin i-config yung VLAN natin. Okay, so ngayon simulan na natin. Punta tayo ngayon dito sa network. Ayan, tapos click natin tong 1. Ayan. So, meron tayong dalawang makikitang nag-drop down, one overview and VLAN. Okay, check muna natin tong one overview. So, ito guys yung ating network interface. So, makikita nyo, tatlo pa lang yung nakalagay na interface dito guys. Okay, so wala na kayong babaguhin dito guys. Ayan. So, pag gumawa tayo ng VLAN ID, magkakaroon to dito ng VLAN. Ayan. Kung ilan yung VLAN ID na gagawin nyo, dito siya lalabas. Okay. So, tara, gawa na tayo ng VLAN ID para makita nyo na may lalabas dito. Okay. So, VLAN. Ayan. So, VLAN management. Tapos, mapapansin nyo guys, wala pa akong ginagawang VLAN. And then, yung interface natin na available is yung H0. Okay. So, create VLAN. Ayan. So, base interface. Ito yun guys. Select natin. So, H0. And then yung VLAN ID guys. Depende sa inyo guys kung anong VLAN ID yung gagamitin nyo. Kasi ito naman yung range niya. Okay. So, yung akin, yung VLAN 13 lang. Kasi yung naka-config sa 5v5 ko is VLAN 13. So, yun yung ilalagay ko para mabilis. Tsaka hindi na ako magko-config ng 5v5 ulit. Okay? So, kung wala pa kayong config or hindi kayo marunong mag-config ng 5v5, may YouTube video rin ako noon kung paano gawin. Okay? So, VLAN mode naman guys, may tatlong option dito guys. One, LAN bridge. Okay? So, dito tayo sa LAN. Ayan, click lang natin. Tapos guys, may lalabas na network settings and then yung IP address guys, pwede nyo baguhin to guys kung anong trip yung number. Okay. Ang akin ilalagay ko is 10.0.0.1. Ayan. Yan lang yung ilalagay ko guys. Tapos yung DHCP server niya guys, kailangan naka-enable. Okay. So, create VLAN. Ayan, hintayin natin siya mag-create. Okay. So, ito guys, mapapansin nyo, nakagawa na tayo ng VLAN interface. So, H0. Ayan, ito siya. Tapos yung existing VLAN niya is 13. Okay. VLAN ID, base interface. Tapos zone, protocol, IP address, and status. So, naka-up na siya kagad. So, dito guys, merong edit option dito guys. Ayan, click natin. Ayan, sa zone, mapapansin nyo, walang nakalagay. Di ko alam kung bakit ganun. Pero pwede natin lagyan to guys kung WAN or LAN. Okay? Pero gawin nyo guys is yung LAN. Kasi yung LAN yung gamit natin kaganina nung nag-create tayo ng VLAN. Okay. Tapos yung protocol guys, static IP nyo lang. Okay. Ayan. So, update nyo lang kung sakali. Pero sa atin guys, wala na tayong gagalawin dito. Kasi okay naman na siya. Okay. So, kiklik ko na lang yung cancel. Ayan. So, yung VLAN 13 zone, di ko sure kung paano lumabas to. Siguro kanina kaka-config ko, lumabas to. Okay. So, punta na tayo sa one overview. Ayan, so nagkaroon na tayo ng isa pang interface dito, VLAN 13. Ayan, so may MAC address na din and then up na siya. Ngayon sa action guys, may edit option na naman siya. So, click natin yung edit. Ayan, so ito yung kaganinang nasa VLAN, static IP lang. Tapos yung firewall setting, ito yung sa LAN. Ayan. So, tinry ko to kaganina guys, yung difference ng VLAN zone. Tsaka yung LAN. Wala naman ako napansin na kung anong difference nila. Okay, kahit maghulog ako, may internet, hindi man ako maghulog, walang internet siya. Okay, so ito sa akin nakalagay kasi bilang 13 zone. So ito na lang yung sinelect ko. Okay? And then sa DHCP server guys, ang default nito guys, madalas naka-disable siya, nakaganyan siya. Pag nakita niyo naka-disable siya, i-enable nyo lang. Ayan, wala na rin kayong gagalawin dito guys.
Okay, pwede naman kayo maglagay ng ano nyo, ng DNS. Ayan, optional lang to guys. So, i-click nyo lang yung save changes para mag-apply siya. Okay, so dito guys sa mga sa taas, wala na tayong gagalawin dito guys. Pero yung ano, nakalagay na bilang 13 zone, ito. Ayan, dito yun siya makikita sa firewall. So, ayan. So, ayan, makikita nyo may bilang 22. Ayan, bilang 13. Ayan, kasi kaganina yung bilang 22, tinest ko din. So, goods din siya. Okay. So, if ever guys na wala kayong makitang ganito sa ano niya, sa firewall, kunyari nakalan lang siya, tapos sa inyo hindi siya gumagana, pwede nyo i-try itong nasa firewall ko. Ayan. So, i-copy nyo na lang guys. Ayan. Pwede ito i-copy guys eh. Ayan o, pwede kayo mag-add ng rule. So, gayahin nyo na lang. LAN, tapos LAN. Ayan. Ganun lang siya guys. So, device input, wala na kayong gagalawin. Okay. Okay. Pero tingin ko guys, ano eh, pag gumawa ka ng bilan, automatic na rin to lalabas guys. Itong mga to. Ayan. Lahat yan, automatic na siya lalabas. So ngayon guys, ipapakita ko naman yung setup natin kung nag-work yung VLAN config na ginawa natin. Okay. So, tara. Okay guys, so ito na yung ginawa nating setup. Ayan, so pagpasensyaan nyo na guys. Madali ang setup lang to guys. Ayan, so ito yung Orange Pi 1 ko. Tapos ito yung ginawa ko na DIY na board. Ayan, para sa Orange Pi 1 ko dati. Okay, tapos ito yung ating 5v5 na naka-config na VLAN 13. Tapos yung coin slot natin guys. Ayan. Tapos ngayon mapapansin nyo yung LED button natin na green is naka-turn off. Tapos ito naman yung power button natin. Okay, ngayon i-test natin kung makakapaghulog tayo or lalabas yung portal ni LPB 2.0. Okay, so ito yung cellphone ko guys. So enable natin yung Wi-Fi. Ayan. Tapos ito yung gamit ko tsaka tong sa taas. Ito lang yung inedit ko na piso Wi-Fi test guys. Yan para medyo mapansin ka agad natin. Okay. Tapos ayan. Ayan. Papansin nyo lumabas agad yung portal natin. Ayan. Okay. So ngayon guys, try natin maghulog. So mag-insert coin tayo. And then makikita nyo iilaw yung kulay green natin. Okay. Ayan o. Kita nyo umilaw. So ngayon mag-insert coin tayo. Ayan. So, ayun, nag-count. Kita nyo. Ayan. So, buy time. Tapos, ayun, namatay ulit. And then, connected na tayo, guys. So, ayan. Oh. So, para ang bilis niya, guys. Oh. Okay, ngayon try naman natin mag-browse. So, try natin Google. So, ayun. May internet na talaga siya, guys. Speed test. So, working talaga yung VLAN config na ginawa natin guys. Ayan. So, ayan. So, hindi ko pa binabago yung speed limit guys sa per device. Naka-default pa rin siya. Okay, so, ayan. So, ibig sabihin guys, working yung ginawa nating VLAN config para dito sa ating 5v5. Okay guys, so yung next ko naman na tinatry na i-config itong ano natin, 5x10, ayan. So, nakabilang 13 din to guys. Kaso ang problema na ito guys, yung config sa LPB na ginawa natin kaganina na bilang 13. Ayan, so na-config na natin yung bilang 13 na yun guys, pero di pa rin siya nag-work. Okay, so pagka naka-config siya ng bilang 13, hindi natin mapalabas or hindi tayo makakonect sa Wi-Fi niya. So, hindi natin mapalabas yung portal. Okay, so dito ko pa lang siya natatry guys sa may 5v5. Ayan, so balitaan ko na lang kayo kung sakaling mapagana ko dito sa router na to guys. Kasi maganda to guys
Wi-Fi 6 kasi to. Okay. So, yun lang guys. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, unboxing and everything, subscribe na.